kwento ako ngayon, parang magiging director ako ngayon. Yung mga nakita kong mga post, tapos i-connect ko siya, tapos mga comments. So, aalisin na lang natin yung may konting kwento sa part ng kaibigan, mga kapatid, pero mostly sa nanay at relationship bilang anak sa nanay, tapos nanay sa anak. And yung character ng tatlong turugis ba? Turugis ang tawag doon. So, kilala nyo na sila. And yung manager, kasi ano daw siya kilalang kilala as manager na binibenta din daw yung mga handle niya. Eh, mostly yung handle niya is about 60 stars. So, simulan na natin. Tapos, may sulat daw siya na binigay at kanino yon. So, ito simulan na natin. So, nung na kita nila siya at kinuha bilang artista, diretso punta na tayo doon sa sitwasyon. Isa siyang mahirap, tapos hindi pa magkasundo. Sabihin mo na, makaka-relate tayong mga dito. Yung kwento is relationship, tungkol sa relationship. Hindi lang bilang mag-partner, mag-boyfriend, girlfriend, pero relationship din bilang isang sa loob ng pamilya. At sa loob ng trabaho, sabihin mo na. Kasi noon, usong-uso din yung yung ginagamit mo yung power and money para i-control ang isang tao dahil sa kahirapan. Hanggang ngayon, umiiral pa rin naman yun. Pero naging formal daw, noon obvious. Pero ngayon, medyo naging formal, pero meron pa rin yung control. So yan. Kasi may sulat daw na binigay si Pepsi Paloma. Love letter sabihin na natin. Pinadaan siguro niya yung letter sa manager. Hindi alam ni Pepsi Paloma na binasa niya yon at kinuhang tsansa ng manager. So, speculation lang to Tapos, tsansa. Tapos, anong status ni sabihin na natin yung pangalan. Vic Soto doon sa time na yun. Isa sa artista na mayaman, di ba? Kasi, yung mga comedians noon is usong-uso din. Di sila ang maraming project. Excuse me. So, binasa niya. Tapos, sakto. Sabi nga nila na bebenta siya ng ng mga alaga niya. So, nakaisip yung manager ng paraan para i-connect yung letter na yun tapos, pinuntahan niya, binigay niya. Kasi, sabi nila is na in love si Pepsi Paloma sa mas matanda sa kanya So, siguro may transaction sila na baka gusto mong ganito, ganyan. Tapos kakausapin ko si ganito, ganyan. So, baka may transaction nangyayari, pwedeng hindi natuloy or natuloy. Tapos, yan, tinawagan siya para mag-inuman. Yan. Tapos, may hotel. So, tsansa niya. Kasi mahirap nga ang buhay. Tapos, syempre, yung problema sa bahay. May mga, nakita pa akong comment doon na hindi daw sila magkasundo na mag-ina Lahat na lang ginagawa ni Pepsi Palumas para sa pamilya, pero kulang pa rin. Tapos, meron ding kwento na yung nanay, sinabi daw na pala layan si Pepsi Paloma. Syempre, bata yun Kung magtatampo ka, alis ka naman talaga. Tapos, pag okay ka na, babalik ka uli. Ganun naman mga bata, di ba? Or aalis yung bata, magdadapog, tapos magkukulong sa kwarto, ganyan. Aalis sa harapan mo. Mga ganun ang senaryo ng mga bata. So, ayan, sakto chances. Masasabi ko ng gustong kong masabi. Yun yung nasa isip siguro ni Pepsi Paloma. Ayan, nangyari na, nag-inuman sila ganito, ganyan. Nangyari na ang nangyari. Tapos, huli na lahat. Pagkatapos ng pangyayari, hindi rin alam kung anong gagawin. So, hanggang doon lang tayo. Ang learning dito is, sa mga bata, sana yung nakakatanda is wisely ginaguide nila yung mas nakakabata. Bilang isang magulang, bilang isang nakakatanda lang talaga. Kasi mostly, kaya nag-uugyok ang isang bata gawin ang isang bagay dahil sa stress, depression, anxiety, yung hindi mo alam na nilalagay mo sa bangin yung sarili mo. Nasa sitwasyon din na gusto mong tumulong, tapos kung question ka pa, tumutulong ka na lang. Kung question ka pa na, kulang yung tulong mo. Seems so familiar. Kasi doon sa first na video case, sabi ko doon, yung intuition ko, parang familiar sa akin yung kwento ng kanta. Alam ko makaka-relate din kayo. Hindi lang tungkol sa title na Spirilil, yung ba pronunciation nun, etc. Kung ano pronunciation nun, hindi alisin natin yung title. Tungkol sa buhay na madilim, masalimuot yung kanta, di ba? Na hindi mo alam ang gagawin mo. Naguguluhan ka na. Pwede nating masagot yung mga kwento or mga cases. Idugtong lang natin yung mga sinabi nila, yung mga chismis dyan, tapos common sense. And
spirituality kung bakit nangyayari ang isang krimen. Yung mga may edad na or nakakatanda na mahilig mang abuso din ng mga kabataan, lalaki man o babae, nakakatanda na lalaki man o babae na inaabuso ang mga batang lalaki man o babae, imbis na mag-matured na i-guide yung mga bata, parang ginawa nilang predator sila to predate yung mga nakakabata. Kung anong nasa isip natin, kung anong meron sa utak natin, na bakit okay lang na i-abuse natin yung mga nakakabata. Okay lang na sexual abuse natin, okay lang na saktan natin, okay lang na ganito. Lalo pag-iisip natin bilang isang magulang, problema yung anak na yan. Sino may gawa? At sino may kasalanan? Yung bata o ikaw? Kaya, andun dapat yung panindigan mo, yung desisyon mo, yung ginawa mo. At wala kang magagawa kasi andun na yun. I-guide mo na lang. Turuan ng tama para hindi mangyari sa kanya yung nangyari sa'yo. Kung pinamukha mong problema pa rin siya, dahil sa desisyon mo, hindi ka marunong mag-stand doon sa desisyon mo, ang mangyayari is, makukuha niya yung problema. Yun na yung magsisimula yung curse na sinasabi nila. Pasa-pasa lang yan. Kung anong nangyari sa'yo, mangyayari din sa kanya. Kasi hindi mo siya ginaid ng tama. So, ginawa kong example din yung kwento ni Miss Pipsi Paloma. Kasi, kahit anong gawin mo is parang ganun ang nangyari eh. So, may kasalanan din siya. Kasi, hindi siya nag-isip ng mabuti. Kaya nangyari sa kanya yon. May kasalanan din yung gumawa sa kanya yon. At may kasalanan din yung pamilya. Baka sa loob ng pamilya is kaya na lahat nagsama-sama din sa kanya, hindi naguguluhan siya, nabibigatan na hindi niya alam ang gagawin. Kaya yun na lang ang naisip niyang gawin is imbis na i-support siya kahit na ganun ang pinasok na trabaho, i-advise na tingnan naman ang sarili, kahit konting motivation, hindi lang kutkutan ng yun ang culture natin eh. Yung tingin natin sa taga-provide is pera lang. Yung kayang magbigay, pera lang. Kaya no choice. Kung ikaw na nasa sitwasyon na ganun is, gagawa ka din ng paraan na kahit ikakasama mo. Seems so familiar. Kasi natry ko din naman yan. Yung dahil sa pressure ng gusto mong tumulong at yung sinasabi pa nila, hindi, yung kulang yung tulong na parang sakto naman at parang sobra pa nga eh. Nagawa mo yung hindi dapat gawin. So, hindi to chismis or etc. Pero may makukunan din tayong aral. Na bilang isang magulang, bilang isang anak, sa trabaho, at bilang isang tao. Na huwag nating tignan yung bawat isa as gamit lang para sa opportunity. Parang yun tinitingnan natin sa bawat isa eh. Tinitingnan ko yun as an opportunity. Para sa purpose ko or kagustuhan ko. Mostly ganun na nangyayari eh. Kaya may gulo. Kaya may nangyayari na krimen. Sabihin ko nga, yung isang rapist, wala ba siyang purpose nun? Or dahilan? Kaya gagawin yun? Meron, di ba? To make the urges of that lust fulfill. Para ano yung kagustuhan. So, sana bilang isang tao, yung adult ay dapat talagang adult. Tapos yung children naman or teenagers, matutunan talaga ang buhay. Hindi isiping isang laro or madali kasi meron din silang taga-provide. Lalo yung mahilig mag-boyfriend-girlfriend. Kung may nabuntis ka or nabuntis ka or may napahamak ka dahil sa mga kaibigan minsan, imbitasyon, di ba? Minsan doon napapahamak. Kailangan nating mag-ingat at kailangan din nating matutunan na mag-pray lagi bago lumabas, bago matulog, magising, sarili mo at mga pamilya mo, mga kaibigan mo, classmate mo pag nag-aaral ka pa at sa labas. At magpasalamat din. So thank you for hearing me. Sana kahit speculation to is may natutunan tayo. Nakalimutan ko yung kaibigan. So depende rin kung nagkukwento talaga siya sa kaibigan niya na pinakilala sa mga kaibigan niya yung gagawin nilang movie or kaibigan lang as pagiging masaya. Kasi meron di bang ganun na kaibigan, ihaharapin mo lang sila na masaya, tapos yung problema hindi mo masasabi. Hindi natin alam. Pero ang pinaka-importante is yung parang inano ko ng buo is yung relationship ng bawat isa. Tinuon ko ng pansin.